Hello guys! Welcome back to another video. This is Ferlicia TV. Kain muna tayo ng breakfast guys. Meron akong i-prepare dito na choco pastry with cheese. Ayan guys yung ating kakainin for breakfast. At mag-prepare tayo ng coffee. Yung ating coke. Yung mainit na tubig. Medyo damihan natin ng tubig. Ganyan ako magkape guys. Maraming tubig. Kasi ang mga Korean, konting-konti lang ang tubig na nilalagay nila. Let's eat breakfast guys. Alam nyo guys, ang ganda ng panahon ngayon. Maaraw siya, may hangin siya ng konti, pero hindi na siya as in yung mainit katulad kahapon. Dahil kahapon ay medyo may hangin din siya, pero warm talaga yung hangin niya. Pero ngayon guys, pagising ko ng umaga, hindi na siya mainit na hindi katulad nga kahapon. Kagabi hindi na ako nag-aircon dahil binuksan ko lang yung bintana ay marami ng hangin na pumasok na presko talaga yung hangin niya. Ang ganda guys ng panahon. Sana wag nang mag-summer. Ayan guys, oh may hangin siya. Mahangin. Tingnan nyo yung mga ano ko, oh, naihahangin siya. Di ba? Ang ganda ng panahon. Sa totoo lang, sana wag nang mag-summer. Sana tapos na yung summer ba? Tingnan nyo, oh, yung mga dahon, oh, tingnan nyo. Ay, ang ganda ng panahon. Sana balik winter na. Magluluto tayo guys ng gulay ulit. Kasi meron pa yung aking ampalaya at sitaw. So lulutuin natin at meron tayong saluyot. Ito yung sitaw natin. At yung ampalaya. Ayan. Yung saluyot guys ay nandito sa freezer kasi hindi ko naulang kaagad. Kaya nilagay ko siya dito sa freezer. Pero maganda ang saluyot na ilalagay sa freezer guys. Kasi nilaga ko siya ng konti at hindi nilagay sa freezer. Kaya maganda yung ano niya, yung luto niya rin. Pag niluto mo talaga yung saluyot na galing sa freezer, maganda guys. At tingnan nyo naman yung aking sitaw. Ang haba niyan. Imagine mo yan guys. Oh, mahaba siya. At ang ganda talaga. Ayan. Di ba ang haba? Oh. Ayan. Mahaba siya na napaka-fresh na fresh talaga. So yan ang ating uulamin. Sitaw, ampalaya at saluyot. Ayan guys, lutuin na natin yung ating saluyot. At ilalagay ko unang-una yung dried shrimp na maliliit.
Tsaka natin siya lagyan na ng sangkap. Ito yung patis. At ito yung beef powder. Konti lang yung patis niya para hindi maalat. Dahil yung beef powder ay meron na rin siyang lasa. So, konti lang din. At dahil kumukulo na guys yung ating niluto, ay ilalagay ko unang-una yung onion. Yan guys. Pakulaan lang natin muna siya. At dahil kumukulo na yung ating soup, pinaka-soup niya, ay ilagay na natin yung ating saluyot. Ayan, yung ating saluyot na frozen. Ihalo lang natin siya dyan. Kaya maganda rin guys yung frozen kasi nga parang fresh din siya pagka yung niluto mo. Kaya gustong-gusto kong i-frozen yung saluyot kung hindi mo siya makakain lahat. At ilagay na natin yung ating ampalaya. Ganon din yung ating sitaw. Ayan guys, takpan muna natin siya at lutuin siyang mabuti. I-check natin yung ating niluluto guys. Ayan, kumukulo na siya. Inaku, masarap to guys. Ang sarap na naman ng aking uulamin. Tingnan natin guys ang aking ulam. Look at that guys. Ayan ang aking ulam. Feeling ko'y nasa Pilipinas na naman ako dahil Philippine food na naman ang aking uulamin dahil fresh gulay siya aside from saluyot, pero fresh na rin yung saluyot nga guys. Check natin yung ating toilet. Yan, okay naman siya, malinis siya guys. Hi! Hello to everyone! Yan, kasi nga nilinis ko yung kagabi guys, bago ako natulog. Ayan, malinis ang toilet ko. Yan guys. At paglabas natin from toilet, ayun nga, nagluluto ako ng saluyot for my lunch. Yan guys. Dahil sa ako'y nag-iisa palagi, laging malinis ang bahay, hindi magulo. Yan. Masaya ang araw ko dahil hindi siya mainit. Medyo mahangin siya pero yung hangin niya ay may kasamang preskong hangin. Sana guys, huwag kayong magsawa sa aking mga ina-upload. Manood lang kayo kahit konti lang. I-likes nyo na rin at i-share. Salamat guys sa panunood. Magchichika lang ako sa inyo guys. Sa mga hindi nakakakilala pa na masyado sa akin ay galing lang ako sa mahirap na buhay sa Pilipinas. Nag-aral ako ng self-supporting hanggang sa college. Tapos, noong nag-aaral ako ay wala akong kain sa umaga dahil iniipon ko yung aking sweldo para sa aking tuition fee. At kung meron kaming gatherings sa school ay humihiram ako ng damit at mga sapatos. So, mahirap lang ako sa Pilipinas, guys. But thanks to God, dahil noong nag-asawa ako at napunta ako dito sa Korea, ay medyo umangat ng konti yung aking buhay. Pero of course, naranasan ko lahat dito ng hirap nung unang-una pa lang kaming magsama ng aking ex-husband. Mahirap dito guys ang aking dinanas sa Korea.
Dahil dito sa Korea ay bawat galaw mo ay pera. So, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng lakas at magandang kalusugan para maitaguyod ko yung aking mga anak na 3. Isang babae at 2 lalaki. Pero ngayon guys, masayang-masaya na ako dahil malalaki na sila at meron na silang sariling trabaho. At ngayon, dito na lang ako sa bahay, hiyahay na lang ako. Pero nakaka-boring din pala ang mag-stay ng loob ng bahay sa araw-araw. Kaya naghahanap pa rin ako ng aking mapapart-timean. At yan ang buhay ko dito or sa Pilipinas guys. Mahirap lang ako. At proud ako sa hirap na aking dinanas. Dahil i-prepare ako ng Diyos na ang buhay ko'y maging mahirap sa Pilipinas at napunta ako dito sa Korea. Mahirap din, pero sa ngayon, sa tulong ng Panginoong Diyos ay medyo inilagay din niya ako sa mataas na pamumuhay. Hindi naman yung mataas na mataas. I-compare ko kasi yung buhay ko nung nasa Pilipinas ako at buhay ko ngayon ay mas maganda naman di hamak sa ngayon. Mahirap lang din dito sa Korea guys. At ito naman yung aking toilet dito sa aking kwarto. Very small lang siya pero okay lang. At least may sarili akong toilet. Ayan guys. At alam nyo guys, proud mom ako sa aking mga anak. Dahil super ang bait nila talaga. Sa totoo lang, ngayong araw na ito ay birthday ng aking si Binata. Kaya darating siya bukas. Dahil ngayon ay Friday, may pasok pa siya at bukas siya darating Saturday. At ayun nga guys, dahil naluto na yung ating ulam na aking niluto, ay kakain na ako ng rice. Kakain na ako ng lunch dahil ang oras na dito guys ay mag-aalauna na ng hapon. Late lunch ako palagi kasi late akong nagigising. Kaya yan guys. So kakain na tayo. Dahil namimiss ko na kumain ng ulam na fresh vegetable from the Philippines. At yung kanin ko ay nakaluto na rin ako. Yan yung kanin ko kagabi. Dahil sa lunch siya ay kakain tayo ng marami. Lunch lang ako kumakain ng marami guys. At yung ating ulam, uulam tayo ng hugasan muna natin siya. Sandali. Ganyan ako guys. Lahat ng mga galing sa cabinet ay inugasan ko. Although malinis naman. At lumaki din ako guys sa maliit lang na tahanan. Pero malinis ako sa bahay guys. Hindi ko pinababayaan yung bahay ko na marumi. Yan. Dito natin lalagay yung ating ulam. Ang sarap naman lang. Sarap. Grabe. Kakain ako ng bonggang-bongga kahit ito lang yung aking ulam. Basta gulay guys. Masarap sa akin. Kahit anong gulay, huwag lang talong. So, kakain na tayo, guys. Ayan, yung ating ulam at yung ating kanin ay kukunin natin. Ayan yung ating kanin. So, let's eat, guys.
Thank you, Lord, sa pagkain pinagkaloob mo sa tanghaling ito. Pakalinisin mo at pakabasbasan mo ng iyong banal na dugo para po magkaroon po ako ng kalakasan at magandang kalusugan. Salamat po in Jesus' name. Amen. Kain na po tayo, guys. Kahit ganito lang yung ulam ko ay masaya ako, at least fresh. Masarap. Meron akong isda dyan, guys, kaya lang ayoko ng prito. Ayoko ng mamantika and minis. Mhm. Basta pag nagluto kasi ako, guys, konti lang yung aking niluluto dahil nga pagka marami, dahil ako naman yung mag-iisang kumakain. Pag marami kasi, masisira lang siya. Tsaka gusto ko yung iba-ibang luto. Gusto ko siya, sa bawat kain ay iba ang ulam ko, ganun. Kaya hindi ako nagluluto masyado ng marami.